medyo nagpapahinga po ang ating senior pastor kasi dahil wala po sa pastoral na, so nasa kanya lahat at ihago, so medyo hindi pa rin po maganda yung pakiramdam ng pastor. So ngayon po, si pastor po yung nagsabi sa akin ito, na ito daw po yung i-share ko. Kasi last time po, when I enter his room po, yung office ni pastor, nakita ko yung isang book. At same kami ng book na pinabasa. So, I told him kanina lang sinabi ko sa kanya, Pastor, meron po ako yung book na English, katulad ng binabasa niyo. So, sabi niya, Pastor, really? So, ginawa niya sa akin, tinatanong niya agad doon sa nagbigay sa akin ng book kung saan nakuha, and then at the same time, gusto daw bumili ni Pastor ng maraming book na yun. So, gusto niyang i-share sa lahat ng mga minister. I checked sa online, pero wala pa ako nakita sa Shopee or Lazada. So, makakabili lang daw sa USA or sa G12 Philippines. Meron nata silang binibenta books. So, yun po, sabi ko sa akin, Pastor, ako daw po mag-share. I-share ko daw yung chapter 1. Last November 4, I already shared to you. Sabi ko, Pastor, i-share ko na po last November 4. Sabi niya, oh really? Sabi ko, okay, share again, sabi niya. It's also a reminder to us, hindi dahil dalawang beses ko pong na-share sa inyo, pero ito is reminder ng Lord sa bawat isa sa atin as we have a vision na magkaroon tayo ng revival, not only in the Philippines, but in Asia. So, napakaganda po ditong book na to. So, kung meron po kayong book, kung pwede kayong makabili, pwede nyo pong bilhin. Sobrang napakaganda. And sabi ni Pastor, pwede raw po itong magiging pinakang pattern natin at napakaganda talaga nitong teaching na to or itong book na to. So lahat po tayo ay manalangin muna. Tayo po yung hihinang gabay sa Panginoon sa oras na ito. Dakila namin makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Salamat naman, salamat sa panibagong buhay, sa panibagong araw na binibigay niyo sa bawat isa, Panginoon. Dalangin mo, Panginoon, sa pagbabahagi ko ng salita, Panginoon, ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa, Panginoon, patuloy na ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa, Panginoon. At sa bawat mapapakinggan namin, Panginoon, ito, Panginoon, ay hindi lang namin narinig, O Diyos, bagkus, Panginoon, ay patuloy namin meditate, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, at patuloy namin itong gamitin sa aming pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you familiar with the books, the ABC of the G12 Vision? Familiar po ba kayo dun sa book na yun? Hindi. Kasi medyo, parang limited lang po ata yung book na yun. So si Pastor Melvin din ako, tsaka si Cassandra ata. Merong book. Siya po yung nagbigay sa akin ng book na yun. So, sobrang natuwa ako kasi si Pastor, ngayong this year, pagsisimula niya ng taon, yun po yung binabasa niya, yung G12 at the ABC of the G12 Vision. So, kung gusto niyo po, pwede po kayong mag-check online para makita niyo po. Sobrang napakaganda po nito para mas magkaroon tayo ng revival sa ating church. And then, sa buong Asia, di ba po? So yung book na yun po is sulat ni Cesar Castellanos po. Siya po is, sabi ni Pastor, he is the disciple of Dr. Paul yung sa church ng Iloilo, yung senior pastor ng Iloilo Gospel Church. So this disciple daw po siya. Si Cesar Castellanos siya nagsulat po ng the ABC of the G12 Vision. Siya po yung disciple po ni Dr. Paul yung ng Iloilo Gospel Church. So yun po, sabi po din sa testimony ni Cesar Castellanos, during 7 years of ministry niya sa International Charismatic Mission, parang nag-try daw po silang mag-implement ng cell vision. Kung sa ibang church, meron po kayo narinig nun, meron po silang tinatawag na cell vision. Yun po yung mga group of people na meron silang kagaya ginagawa natin, discipleship. Parang ganoon din sa ating cell visions. Pero sabi niya po, sabi po ni Cesar Castellanos, yung author nitong book na to,
parang nasa 70 cell group lang daw po yung na-conquer nila. Sobrang late daw, and then yung ibang member daw po nila parang hindi sila committed para maging leader or sa leadership. So talagang wala daw siyang ibang naisip kundi ang mag-pray at humingi sa Panginoon kung ano yung dapat na gawin niya or way na dapat niyang gawin para mas mag-grow or mag-expand, kung paano mag-expand yung cell group na in-implement niya po. So that time po, nung siya po ay nag-pray daw po, so sabi niya na walang ibang way daw po para makita yung vision ng Panginoon, yung pinapagawa ng Panginoon, yung calling ng Panginoon kay Cesar Castellanos to seek the Lord in prayer. So napaka-importante para mahanap po natin yung vision natin, yung calling natin sa Panginoon, we must seek the Lord in our prayer. So that time po, nung nag-pray daw po si Cesar, and then Lord answered him, sabi po sa kanya, I will give you the ability to rapidly train up the members of your church. So yun daw po yung sabi sa kanya ng Panginoon. Bibigyan siya ng ability para mapalawak, para mag-grow po yung member ng church niya. And then ang nireveal po sa kanya ng Panginoon, ang nireveal ng Panginoon sa kanya na principles of vision is the 12. Kaya nabuo po yung G12. So bali yung sabi po ni Cesar Castellanos, yung pinaka-model niya po talaga is yung church ng New Full Gospel Church. Kasi yun nga po, leader niya po spiritual leader niya po si Dr. Paul Yonggi Church ng Full Gospel Church. Yun po. And then sa ngayon po, sabi po ni Cesar, meron na daw po silang 2 million people follower po ng conference nila. Grabe. Di ba po? Sobrang napaka-effective. Marami po mga churches dito, mga big churches. I don't know yung iba mga churches po. Sa amin, sa Antipolo before ng church ko po, meron pong G12 kaming ginagawa ng talagang sobrang effective po talaga yung G12. And then meron pong yung G12 vision nila is nag-work sa buong 30 country daw po. Grabe talaga yung pagkilos ng Panginoon that time. And then 120 people daw po yung naka-register sa G12 conference daw po nila. And now, as of now, meron daw po sila 32 conference around the world. Wow, grabe. Grabe talaga yung pagkilos ng Panginoon sa conference, sa samahang ito, yung G12. At meron din po dito sa Pilipinas, G12 Philippines. Kahit ibang mga churches, ginagamit po nila yung G12. Ito po yung, sabi niya nga po, naging pattern niya po sa G12. Di ba po, naalala niyo po, di ba po si Moses, kung sobrang balisang-balisya siya, hindi niya alam po, lahat sa kanya ilalapit ng mga tao yung mga problema nila, kahit maliliit na problema, siya yung magre-resolve, diba? Siya yung haharap sa mga tao, so sobrang siyang nabigatan. Sino yung nagbigay sa kanya ng advice? Sino? Sino? Hindi niyo po alam. Sino yung nagbigay sa kanya ng advice kay Moses? Si Jethro. Di ba po, yun yung father-in-law niya po. Di ba po, si Jethro, yung father-in-law niya, kasi sinabi sa kanya, pumili siya ng mga, leaders. Pumili siya ng mga leaders para sila yung gagamitin. Di ba po, para hindi lahat, ang i-hold lang ni Moses yung mga malalaking problema at yung mga maliliit, yung mga leaders niya yung pwedeng gumawa ng paraan. So, ganun po yung naging paraan ni Cesar. Talagang meron sila mga piniling mga leaders around the world. Meron silang mga, yung nga tinatawag nilang G12. At hanggang ngayon is nag-i-exist pa rin po yung G12. Sobrang napaka-effective po nito. So dun sa book po na yun, sa chapter 1 po, sabi po dito, living a full life as a human being depends on encounter. Encounter in who or what? Living a full life as a human being depends on an encounter. Encounter with Jesus. Amen? Amen? Magkakaroon lang po tayo, malalaman lang po natin yung calling natin kung na-encounter po natin ang Panginoong Jesucristo. If we didn't encounter Jesus Christ in our life, hindi natin malalaman kung ano yung purpose ng buhay natin. So, napaka-importante sa atin. Sino po naka-encounter na dito sa Panginoon?
Amen? So, nalaman niyo na po kung ano po yung purpose ng buhay niyo. Di ba po? So, we need. Kaya marami mga tao po, marami mga Christians, di ba, mga born-again Christian na yung nawawala sa church. Kasi hindi po talaga nila totoong na-encounter ang Panginoon. Pero kung totoo natin na-encounter ang Panginoon, kahit na sobrang hirap ng situation natin, kahit na marami tayong mga problema, kahit marami tayong, di ba, pinagdadaanan sa buhay natin, pero kung may personal encounter with Jesus tayo, talagang hindi tayo basta-basta mag-give up sa buhay. So, to see, to know, to have a clear vision, we need to encounter with Jesus. So, kung hindi pa po natin na-encounter ang Panginoon sa buhay natin, let's ask the Holy Spirit. Let us God to encounter Him. Amen? So, sobra, di ba po, sa mga naka-encounter na po dito, sobrang overwhelmed, sobrang grabe talaga yung mapapaiyak ka, hindi mo namamalayan, umiiyak ka na, lumuluha ka na kapag na-encounter mo ang Panginoon. And then talagang bibigyan ka, Panginoon, ng Jesus, ng clear vision kung ano talaga yung plano niya sa buhay natin. Amen? So sabi ko, sino po ba yung mga sa mga Bible, mga example natin sa Bible, na merong first encounter kay Lord, and then biglang nagkaroon ng transform sa buhay nila? Yeah, Apostle Paul. Doon po sa book ng G12, yun po talaga yung in-example niya si Apostle Paul. Di ba po? Nagkaroon siya ng first encounter saan? Sa lugar ng Damascus. Di ba po? Na-encounter niya din ang Panginoon and then nabulag siya, di ba? For how many days? 3 days. Di ba po? Grabe. Di ba po? That time. Di ba po? Na-encounter niya ang Panginoon and then God transformed him. Di ba po, isa siya sa pinaka-persecutor. Number 1. Kung sa atin, mayroong number 1 na, number 1 na, hindi ko alam mo. Di ba, meron din po, di ba, number 1 si Paul, Apostle Paul, or Latin name niya is Saul. Yan. Meron tayong quiz. Bible quiz. Di ba, Saul, Latin name niya, and then napalitan ng Paul. Di ba po, talaga siya number 1 persecutor siya ng mga Kristiyano that time. Talagang siya yung nag-uusig. Pero, suddenly, God, di ba po? God showed to Apostle Paul sa lugar ng Damascus. And then, that time po, di ba po, sabi nga po, ayan, so, diba po, talagang yung the power to encounter with Jesus has the power to transform us and receive a power calling that enables to them to complete God's purpose for our life. Amen. So makapangyarihan po yung encounter with Jesus. Ito ay may kapangyarihan na baguhin tayo yung pagkatao natin. Kung dati tayo persecutor tayo, kung tayo masamang tao tayo, kung mamatay tao tayo, kaya tayong baguhin ng Panginoon when we encounter Him sa buhay natin. So we must, sabi nga natin, i-desire natin na ma-encounter natin ang Panginoon. At doon natin mauunawaan kung ano talaga yung purpose natin dito sa mundo. Kung ano yung purpose natin, bakit tayo dinala ng Panginoon sa lugar na ito, sa ACC. Amen? And then sabi nga, we have the power. Di ba kung meron tayong personal encounter with Jesus, we have the power, di ba po, to complete our calling, yung purpose natin sa buhay natin. So, sobrang napaka-powerful po ng encounter with Jesus. So, yung vision, di ba po, na-mention ko before, vision is from, nabanggit din po ni Pastor Chang, Chicago. Di ba po, ano daw po yung vision is from? Ano? Hala! From ano? From? Yung vision. Di ba ba, yung mga prophecy minister dyan, di ba ba nag-pray tayo? So, saan galing yung vision? Kay Lord, sa Holy Spirit. Kayo naman, nagpa-prophecy ministry tayo, hindi nga alam kung saan galing yung vision. Di ba po, dapat sigurado tayo. Baka ibang vision yung nakita nyo, di ba? So, the vision, like, the Bible, the book said, or na-preach din po ni Pastor John, vision is from God, from the Holy Spirit. And then po yung vision is fundamental for anyone. Pwede kahit kanino. Ayun, di ba? Kahit tayo. Hindi naman tayo mga
professional na tao, hindi naman po tayo mga talagang matataas yung posisyon natin, pero ginamit tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng mga vision ng Panginoon para to give warning or to give parang encouragement sa bawat isa. Amen. So, this vision is para sa lahat. Hindi para lang kay Arvin, hindi lang para sa mga prophecy minister. For everyone. Ang mahalaga, meron tayong desire. Di ba? Meron tayong willingness na makita natin kung ano yung vision na binibigay sa atin ng Panginoon. Di ba po sabi nga, all the successful people in the Bible had a vision. Di ba po lahat ng mga nag-success, lahat ng mga men of God sa Bible, lahat sila, meron silang vision. Like whom? Noah. Di ba po si Noah, di ba po binigyan siya ng Panginoon ng blueprint. Blueprint. Di ba? Ano yung binigay sa kanya ng Panginoon? Ng blueprint ng ark. Di ba po meron siyang vision. Ang vision niya is, patayo niya yung ark. And then napakaganda kasi binigyan na siya ng blueprint ng Panginoon. Kung gaano kataas, kung gaano kalapad, kung ilang pinto, ilan ang... Grabe, napaka-detail magbigay ng Panginoon. So kung gusto niyo malaman, magkaroon tayo ng clear image of our vision, let us the Holy Spirit. And then ibibigay niya yung detail or clear image of our vision. So vision is the purpose of our life, the reason why we exist in this world. Amen? So everything has a reason. May reason lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa atin. Sabi po din sa book ng yung ABC po, sabi po, a leader without vision is like a plane without a flight plan. Or yung, ibig sabihin ng flight plan, yung kung saan yung destination mo. Di ba sa flight plan nakalagay doon, or ticket, nakalagay doon kung ano yung destination mo, kung saan lugar ka darating, or ilang oras ka darating. So yung leader daw po, as a leader, tayo daw po ay, without vision is like a plane without a flight plan. So even ready na yung plane natin, di ba, kahit na ready na po yung plane natin, ready to fly, pero kung walang destination, di ba po, kung hindi po natin kung alam saan ang destination natin, it's useless. If we don't have a clear destination, wala din, useless din. Di ba po, pwedeng magkaroon ng accident, di ba po, kung hindi natin alam kung saan yung destination. So napaka-importante bilang mga leader, bilang future leader, hindi lang mga leader, future leader, kailangan ka tayo ng clear vision from God. Amen? Para alam natin kung ano yung way, ano yung destination natin. Kung ano yung purpose natin dito, why we exist in this world. So, sabi nga, God is the greatest visionary in ever to exist. So, siya po yung the greatest visionary po natin ng ating Diyos. Diba? God created us in His image. Ibig sabihin ng image is katulad ng Diyos, katulad ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung ability natin, yung dream natin, yung vision natin is dapat naka-align sa plano ng Panginoon. Kaya nga, likeness katulad tayo. Sino ba yung number 1 sa Bible na nakasunod sa plano ng Panginoon, sa will ng Lord, ng Father, ng God? Sino po? Si Jesus Christ. Di ba po? Hanggang kamatayan, di ba po, na-fulfill niya po yung will, yung plano ng Panginoon, yung vision niya. Ano ba yung vision niya? To save people. Di ba po? Mamatay sa krus, and to save us, to redeem us. Di ba po? And magkaroon ng resurrection. So that is the vision of Jesus Christ. And He fulfilled that until His last breath. Talagang na-fulfill niya po yung plano ng Panginoon sa buhay niya. So kung di ba po, gusto natin malaman talaga kung ano yung plano ng Panginoon, we must rely on our Creator. Di ba po, we are His creation, and then para malaman mo, di ba po, for example, ano ba, itong speaker, paano mo malalaman, malalaman paganahin ang speaker kung wala kang, ano ba tawag doon? Manual. Di ba po, sa manual nakalagay doon, ito yung process, ito yung ganito, ganyan. So, ano yung manual na sinasabi doon?
Bible. So, paano natin malalaman yung purpose ng buhay natin kung hindi natin binabasa yung salita ng Panginoon? Like speaker, di ba po? Paano natin malalaman, paano natin mapapagana ng speaker kung hindi natin binabasa yung manual? And then, kung merong problem, kailangan natin i-ask kung sino yung nag-create ng mixer. So, tayo, kung hindi pa talaga natin maunawaan, kung hindi pa clear sa atin yung vision natin, we ask the Creator. We ask our Lord. Amen? So din po, sabi God is long for each one of us to aspire to have a vision because when we do, we are fulfilling our purpose and reflecting His glory. Amen? Kung meron daw po tayong vision at ginagawa daw po natin, ibig sabihin, pinufulfill daw po natin yung purpose natin and reflecting. Nagre-reflect po sa atin yung glory ng Amen? So kung gusto niyo pong mag-reflect sa atin yung glory ng Panginoon, we must fulfill our vision. We must fulfill the will of God to us. Amen? We must do what God wants us to do. Amen? So vision is from God, like what I said before po. So meron pong dalawang aspect of vision. Una po, na-mention ko ito sa inyo before, the right vision is an idea from God. So yung vision talaga is from Holy Spirit, from Lord, from God. Diba? Hindi po ito yung produkto ng ating desire. Hindi ito yung produkto ng ating emosyon. Hindi ito produkto ng ating damdamin. It is from the revelation of the Holy Spirit. So yung totoong, the right vision is revelation from the Holy Spirit. So yung unang aspect of vision, ano po? The right vision is from idea from God or revelation from the Holy Spirit. And then pangalawa, vision requires, I mentioned kanina, action. Amen? So useless yung vision natin, yung, kung sabi nga ni Pastor Diba, dapat may goal tayo. Kung hindi natin nagagawa yung goal natin, it's useless. Diba po? So vision requires action. Diba po? Kailangan natin gumawa. The reason why God revealed His plan to us, or the vision, is not simply, we will think, isipin natin na ito yung vision ng Panginoon. No. But we would work hard to complete it, to fulfill it. So binigay ng Panginoon yung vision sa atin. It's not only para isipin lang natin, ito yung vision sa akin naman. Isip lang tayo na isip pero wala tayong ginagawa. It's useless. So binigay ng Panginoon yung vision sa atin para gawin natin, para i-completuhin natin, i-fulfill natin kung ano yung vision sa atin ng Panginoon. Amen? So the two aspects of vision is the right visions from the Holy Spirit, and vision requires action. So having a vision means having a clear image of what God wants us to do. Kung meron tayong vision sa buhay natin, ibig sabihin, meron tayong clear image, alam natin, na nakikita na natin, nababasa na natin, iniisip na natin, na-dream na natin, nagkakaroon na tayo ng dream, nagkakaroon na tayo ng parang faith na ito yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Like what I said kanina, di ba po? Same with health. Parang magpapatayo tayo ng building. Kailangan ng blueprint. Hindi naman basta-basta kagagawa ng bahay nang walang blueprint. Di ba po? Sige, gumawa ka ng bahay. Siguro yung kubo. Pero yung kubo din, minsan po may mga sila ginagawang parang sketch, di ba po, pag gumagawa ka. Totoo talaga po yun. So, kailangan natin ng blueprint. So, sa buhay natin, kailangan po natin yun. And then, tandaan po natin, who is our architect? The Lord. Ang ating Panginoon. So, sabi nga, yung vision is from God and the Lord is our architect. So, kailangan natin yung blueprint. Kailangan natin yung salita ng Panginoon. Kailangan natin yung Word of God. Para tayo ay, para tayo ay mamuhay bilang isang Kristiyano. So, everyone, lahat po tayo, mag-set tayo ng goals, magkaroon tayo ng vision. Di ba po? Kailangan meron tayong clear vision from the Lord. Amen. So, meron po, nag-agreed ko po before, how do we receive vision? Paano daw po natin matatanggap yung vision sa buhay natin? Sige po. Natatandaan niyo po yung sinabi ko sa inyo. Paano? How do we receive vision from God? Ano ba? Lakas.
Yeah, it's one of, pero yung una po is, have a communion with the Holy Spirit. So let's read John 16 verse 13. Natatandaan mo yun, pastor siya, di ba? Big dream, I see a big vision. I see a big. So, John chapter 16, verse 13. Verse 13. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Lahat ng katotohanan, ang ituturo. Sige. Tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Amen. Amen. So sabi dito, when the Spirit of truth comes to us, He will guide us. So we need have a communion with the Holy Spirit. We have a deep relationship with Jesus para malaman natin, para magkaroon tayo ng guidelines, para ma-fulfill natin yung vision natin sa Panginoon, sa vision natin, or ma-fulfill natin yung will ng Panginoon sa buhay natin. So we must spend quality time with the Holy Spirit. So spend time po tayo sa ating Panginoon. Amen? Nagagawa po ba natin yun or madalas sa isang linggo? Ayan. So we must spend, para ma-receive po natin yung vision natin, we must spend, di ba po, time with the Holy Spirit. Pangalawa po, kapag meron na tayong vision, ano daw po? Pangalawa. Ano po yung nabanggit ko doon? Visualize with clarity. So when we receive the Holy Spirit inspirations, so di ba po pag na-receive na natin yung vision from the Lord, di ba po yung gusto ng Panginoon ay pagawa sa atin, di ba po, parang inaano natin sa isip natin, at ini-imagine natin, di ba po? That is our faith, di ba? Ini-imagine natin, for example, ang binigay ng vision kay Arvin is magkaroon siya ng 12 church, di ba po? 12 disciple. Di ba po talagang ini-imagine natin, binivisualize natin with clarity. Di ba po? Through the Word of God, through prayer. So magkakaroon tayo ng clarity sa vision ng Panginoon sa buhay natin kung meron tayong nag-expend tayo ng time sa Panginoon. Nag-expend tayo ng prayer, nag-expend tayo ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Naalala ko po yung sabi nung nagturo sa akin ng healing and deliverance. Before po kasi nung nag-try po ako mag-healing and deliverance, nung una talaga, sobrang nakakaba, di ba po? Sa harapan ba naman nila, mga professional sila. Tapos, yung unang kong inano si Ninang May, nakikiti siya sa akin. Tumatawa siya, nagtatawanan kami. Pero sa pangalawa, pag paulit-ulit mo palang ginagawa, parang mas nagiging sanay ka na, mas na-enhance yung spirit mo. So, sa una talaga nakakahiya, parang kinakabahan ka, pero pag patuloy mong ginagawa, talagang mas lumalawak yung kaisipan natin, yung puso natin sa ministry natin. Di ba po? Kaya sabi niya kasi sa akin, do you have a gift of prophecy? Sabi niya sa akin. So, para magkaroon ka ng clear vision or para ma-develop yung gift of prophecy mo, kailangan mong maglaan ng oras sa Panginoon. Yung sabi niya sa akin. At mas mag-pray ka, mas more on reading ka ng Bible. Sabi niya kasi, baka kasi nawawala, parang nararamdaman niya, parang wala na akong tayo magbasa ng Bible dahil sa sobrang busy nga, di ba po? And then sabi niya, to enhance your gift of prophecy or para ma-develop yung gift of prophecy mo, kailangan mong magbabad sa salita ng Panginoon. Kailangan mong magbabad sa prayer. Di ba po, through our prayer, meron binibigay na vision ng Panginoon. Di ba po, pag nasa deep prayer tayo, di ba po, meron tayo nakikita mga vision na binibigay sa atin ng Panginoon. So, try to go in a deeper prayer. Amen. So, nakakamiss yung ganong. So, ako, sobrang ko namimiss yung ganong moment
sa Panginoon. Kasi sa ngayon talaga, parang dahil sa sobrang busy na natin, busy na yung isip natin, busy na yung katawan natin, pagod na yung katawan natin, parang hindi na tayo napupunta dun sa deep prayer. So, we must go in a deep prayer para makita natin kung ano talaga yung clear image ng Panginoon sa buhay natin, yung clear na vision ng Lord sa buhay natin. Amen. So lahat po tayo, di ba, meron tayong pangako ngayong 2025. Sino yung mga nag-commit po ng 2 hours prayer? Ayan. Amen. Praise God. So, sabi ko nga, kung tutuusin talaga, parang sa sarili natin, hindi natin kaya yung 2 hours prayer kasi, di ba, nag-aaral kayo, yung iba may mga work. Pero, di ba po, napaka-importante na hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung ano yung magagawa mo, tinitingnan ng Panginoon kung ano yung puso mo para sa Kanya. Diba po? Ito yung puso mo, gusto ko pong maglaan ng 2 hours prayer sa iyo. God will help us. Tutulungan tayo ng Panginoon. Sa sarili natin, hindi natin kaya yung 2 hours, yung 3 hours, yung 5 hours. Pero kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, kung meron tayong desisyon sa Panginoon, lagi ang Panginoon nag-iintay ng desisyon natin, ng step natin. Di ba yung unang step, hindi laging galing sa Panginoon. Yung unang step is laging galing sa atin. Di ba po? Yung unang step, yun yung nagpapakita ng pananampalataya natin sa Panginoon. So kung kayo nag-commit sa Panginoon ng 2 hours prayer, God will help us. Di ba po? Hindi naman natin kaya talaga. Personally, hindi natin kaya. Pero kung meron kang pananampalataya na magagawa mo yung 2 hours prayer, God will help us. Amen? God is looking in our heart. Not looking kung ano yung magagawa natin pa. Kung ano yung best na magagawa natin pa. Tinitingnan ng Panginoon yung motibo ng puso natin. Ano yung motibo natin para sa Panginoon. Ano yung iniisip natin. Ano yung puso natin para yung magawa natin para sa Panginoon. Amen? Amen. Marami. Kahit, di ba po, kahit sino naman, kahit sa Bible, di ba po, may mga imposible. Kahit si Abraham, imposible ba? Sabi sa kanya ng Panginoon, ganito karami yung lahi mo, di ba po, napaka-imposible. Di ba po, napaka-imposible. Pero kung yun yung pangako sa kanya ng Panginoon, di ba po, why not? Di ba po, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Di ba po, so God, sabi nga, hindi naman kaya ni Abraham fulfill yun kung wala lang siyang pananampalataya sa Panginoon, kung wala ang Panginoon sa buhay natin. So hindi rin natin magagawa yung vision natin, yung set na goal natin sa buhay natin kung wala ang tulong ng Panginoon. Amen. So I hope lahat po ng mga nag-commit ng 2 hours na ma-fulfill po natin yun every day. Amen. Amen. God will help us. Holy Spirit will help us. Di ba po? Kahit gaano naman, sabi nga, di ba po, natatanda ko, laging sinasabi ni Pastor, laging nare-remind sa akin kapag sobrang busy ako sa clinic, sobrang busy ako sa mga ginagawa ko, laging nare-remind sa akin ni Pastor, if you are in a busy time, just stop. Make time. Gumawa tayo ng oras para sa Panginoon. I-turn off natin ang lahat. Di ba po? I-turn off natin ang lahat and then have a time with God. Have a time with Jesus. Amen? Amen. So we need it. Diba po? Hindi naman po yung 6 days kinukuha sa atin ng Panginoon eh. Hindi naman po 24 hours yung kinukuha sa atin ng Panginoon. 2 hours lang po. Yung 2 hours. Oh, tama. Yung 22 hours sa atin na po yun. Pero yung 2 hours, yun lang po yung gusto ng Panginoon sa atin. Usually, di ba po, ang tithes ng 24 hours is ilan? Almost 3 hours, 2 point something, ganun. 2.5 something or 2.6 something. Yung 10% ng 24 hours. So, kulang pa nga yung 2 hours natin para sa Panginoon eh. Di ba po, bakit hindi pa natin mabigay sa Panginoon? Di ba po? Like Elder said, di ba po, we must be faithful in 10%. Not only in the money, di ba po, hindi lang sa pera, but even in the time with God. Kailangan maging faithful tayo sa Kanya. Amen? Amen. So, magkaroon tayo ng more time sa Panginoon para mas magkaroon tayo ng clear vision sa buhay natin. Di ba po? If our vision is not clear, maybe
something wrong, or lack of faith, or lack of prayer, or meron tayong fear, meron tayong doubt, or even meron tayong kasalanan. So, di ba po, every time hindi po clear yung vision natin from the Lord, di ba po, we must ask. Di ba po, kailangan i-check din natin yung sarili natin. Meron ba akong pagkukulang? Kulang ba ako sa prayer? Di ba po, yun yung every time na may sakit yung mga anak ko, every time na meron akong sakit, talagang sinasabi sa akin ng Panginoon, kinakausap ako ng Panginoon, anak, kulang ka na sa time, sa pagbabasa. Yun lagi yung nire-remind sa akin ng Panginoon, nawawala ka na. Last time po yun, nung nagkaroon ako ng sobrang lala yung sakit ko talaga that time. Talagang nakikala ko ako noon. And then that time nun, talagang si Pastor Radio, talagang inaano niya yung kamay ko kasi nga talagang manhid na yung kamay ko, hindi na gumagalaw. Sobrang dry na yung talagang hindi na ako parang gumagalaw, parang wala na akong ano. So that time nun talagang nag-pray ako sa Panginoon. After nang parang nakaka-recover na ako, talagang sinabi sa akin ng Panginoon, hindi na ako nakakapasok sa deep prayer sa Kanya. So yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Yun yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Na magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Deep, yung malalim na panalangin, yung malalim na relasyon natin sa Panginoon. And then sabi nga po, di ba mo, lagi mong naaalala sa sinasabi ni Pastor Shikay na, kapag hindi nawala yung kapag hindi nasira yung relationship mo sa Panginoon, talagang hindi ka basta-basta mag-give up sa buhay. Kaya maraming mga tao ay nag-give up sa buhay kasi, di ba po, nagkakaroon na ng lamat yung relationship niya sa Panginoon. So, para hindi po tayo mag-give up sa buhay natin, kailangan every day, every time magkaroon tayo ng deep relationship sa Panginoon. Amen? So, we need Christ in our life kasi hindi natin kaya mabuhay dito sa mundo kung walang Panginoon sa buhay natin. We need Jesus, we need Holy Spirit in our life. Amen? So meron pa, pangatlo. Ano yung muna? Sige. Ano yung muna po? Oh, yes. Di ba po, magkaroon po tayo ng time with the Holy Spirit. And then pangalawa, visualize with clarity. And pangatlo, increase of level of faith. Yeah, level of our faith. Through what? Meron pong sinabi dito. Una, in Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. May 7 minutes na lang po. Romans chapter 10, verse 17. Verse 17. Sasampalatayan ng tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mangaral sa Kanya. Amen. Amen. So through what? Ano po? To increase our level of faith. Sinasabi dito, sumasampalataya ng tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. So through the Word of God, we can increase our level of faith. The more na nag-spend tayo ng time sa salita ng Panginoon, the more na nag-spend tayo magbasa ng salita ng Panginoon, the more na tumataas yung level ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya huwag po tayong mainis sa mga leader natin na pag sinasabing, magbasa ka ng Bible, magbasa ka ng Bible, di ba po? May mga pagkakataon, naiirita tayo sa leader natin. Lagi naman sinasabi, araw-araw na lang, yun na lang yung naririnig ko sa bibig niya. Pero ito daw po yung nakakatulong to increase the level of our faith. Amen? Amen? So we need the Word of God. We need to read the Word of God. So meron pong 3 P's. Kung dito po, meron tayong 4 P's. Dito po, meron pa tayong 3 P's. 3 P. Doon po sa, school pa yun. Merong 4 na P. Dito po, meron tayong 3 P. Una po, process the Word of God. Ibig sabihin, think, meditate the Word of God. Amen? So, process the Word of God. Pangalawa, ano kaya yun? Natatandaan niyo po ba? Hindi na po. So, pangalawa po, yan, proclaim the Word of God. Amen? Proclaim the Word, declare the Word of God.
Di ba po? Every time na meron tayong pinagdadaanan sa buhay natin, di ba? We must declare the word of God. Like Jesus, di ba po? Nung tinetemptions ni Satan, siya yung 40 days fasting, di ba po? Sa wilderness, tinetempt siya ni Satan. Pero anong ginagawa niya? Dinideclare niya ang salita ng Panginoon. Amen? So sa buhay natin, para mag-increase yung level of our faith, we must declare the word of God. Kaya sobrang malaking tulong po yung Bible reading. Yung Bible reading recording po. Sobrang helpful po yun sa atin kasi ni-speak natin, sinasalita natin yung word of God. Di ba po? With declaration, di ba po? Minsan talagang napapalakas yung pagbasa kasi hindi nakaranas dito. Di ba po? May mga pagkakataon na, ay parang kinakausap ako ng Lord sa word na ito, sa salita natin. So we must proclaim, we must declare, we must share the word of God. Amen? And then number 3, ano yung letter P? Ano pa yung pwede? Ano daw? Pray. Practice the word of God. Ayan. So, importante po yun. Meron tayong application. Hindi lang puro basa. Dapat meron tayong application. Kapag sinabi ng Panginoon, go and make disciple. Dapat practice natin. Gawin natin yung salita ng Panginoon. Hindi lang nababasa natin. Hindi lang ilalagay natin sa utak natin. Kailangan ina-apply po natin. That is wisdom. Kahit na marami kang knowledge, di ba po, kung hindi mo niya-apply, di ba po, wala kang wisdom. So we need application. Yun po, to increase the level of our faith, so we need the Word of God, through the Word of God. At meron 3 is, ano daw po? Sige. Process the Word. Ibig sabihin, think, meditate the Word of God. Hindi lang po yung babasa ka lang basta matapos mo lang yung chapter. Kailangan meditate mo. Ito pala yung sinasabi dito. Meron. The more na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, the more na may binibigay na revelation ng Panginoon. Kaya paulit-ulit natin na mabasa yung, di ba, yung mga scripture, yung mga chapter, pero merong panibagong revelation ng Panginoon. So, huwag po tayong magsawang magbasa ng salita ng Panginoon. Pangalawa, proclaim the word, declare, share the word of God. Amen? Pangatlo, practice the word of God. We must do. Diba po? Gawin natin magkaroon tayo ng application. Pangalawa, to increase the level of our faith. Ano kaya yun? May 3 minutes na lang ako. Sige, malapit na po. Ano po? Fixing our eyes on Jesus. Amen? Fixing our eyes, my eyes, on Jesus. Let's read Hebrews chapter 12, verse 2. Chapter 12, verse 2. Verse 2. Ito ang lagi ng ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Dinis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya. Dahil inisip niya ang kaligayaang naghihintay sa kanya. At ngayon niya ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Ano pong sabi po sa Bible? Sa Hebrews chapter 12? Ituon natin. Fix our eyes on Jesus, not on our circumstances, not on our problems. But maraming beses nakatuon, pag meron tayong problema, nakatuon po tayo sa problema natin, nakatuon tayo sa mali ng ibang tao, nakatuon tayo sa gagawin ng tao. Kaya madalas, di ba po, na maraming beses na nasasaktan tayo, nadidisappoint tayo, kasi nakatingin po tayo sa tao. But we must fix, sabi mo dito, we must fix our eyes on Jesus. Ituon natin yung paningin natin kay Jesus. Dahil siya ang sandigan ng ating pananampalataya. Amen? So ituon po natin yung isip natin, yung mata natin sa Panginoon. Para hindi po tayo basta-basta mag-give up sa buhay natin. Para hindi po tayo ma-disappoint sa mga nangyayari sa buhay natin. Kaya ako, kahit din ako, dati din po yung
yung mindset ko pag meron ng problema, nakapokus na lang ako dun sa problema ko, kaya talaga may mga pagkakataon na gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umuwi. Diba po, danas na danas ko before yan, talaga, dati uuwi na talaga po ako, dati yan sa amin, sa Marinduque po, sa lugar namin talaga. Dahil nakapokus ako dun sa problema, nakapokus ako dun sa isang tao na yon. Parang hindi na ako nagkakaroon ng magandang relationship sa Panginoon. Parang ayaw ko na mag-pray, nahihiya na ako lumapit sa Panginoon. Parang nakapokus na lang ako dun sa mga nangyari. Pero, di ba po, nung kinausap ako ni Pastor Shkena ni Pastor Philip, nasabi nga dapat hindi mo ako mag-focus dun sa nangyari or dun sa tao yun. Talagang hindi po tayo makaka-move forward kung nakapokus tayo sa problema natin, sa circumstances natin, sa tao yun na napagawa sa atin, ng nakasakit po sa atin. So we must fix our eyes on Jesus. So the reason why we have no clear vision, because we focus on circumstances, we focus on our problems. So we must fix our eyes on Jesus, so that we can able to see every circumstances transformed by faith. Pananampalataya. Amen? Kung nakapokus yung isip natin, yung mata natin sa Panginoon, makikita natin yung circumstances, yung pinagdadaanan natin, magta-transform ito by faith. By faith. Amen? So, don't focus on our circumstances. Huwag mo tayo mag-focus sa mga pagkakamali natin. Kahit ang Panginoon hindi niya tinitingnan yung pagkakamali mo, kung gaano kalaki yung pagkakamali mo. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso mo. God is looking in your heart, not sa nagawa mo or sa malaking nagawa mo sa Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon yung puso mo. Kung meron ka pang hunger sa Kanya, kung may hunger ka pa sa salita ng Panginoon, kung may hunger ka pa sa prayer, yun yung tinitingnan ng Panginoon, hindi yung pagkakamali natin. Di ba po, kung tutusin, kung nakatingin ng Panginoon doon, lahat tayo hindi na naligtas dito. Di ba po, hindi na naligtas ng Diyos yung buong sangkatauhan kung siya ay nakatingin sa pagkakamali natin. Kung bawat pagkakamali natin, lumulubog tayo sa lupa. Talagang wala na tayo dito. Wala na tayo dito sa mundo. Pero, God is love. Mapagmahal ng ating Panginoon at tinitingnan ng Panginoon, hindi ang ating pagkakamali at pagkus tinitingnan na yung Panginoon, yung puso natin sa Kanya. Diba? Kung meron ng laman yung relationship natin sa Panginoon, i-restore natin through Word of God, through prayer. Diba po, hindi po natin ma-restore yung relationship natin sa Panginoon sa mga nasa paligid natin. We can restore our relationship through the Bible, through the Word of God, through the prayer. Ikaw at ang Panginoon lang ang makakatulong sa'yo. Yung ma-restore natin yung relationship natin sa Panginoon ay ang Panginoon lang. We must rely on the Word of God. We must rely sa salita ng Panginoon. Amen. So kung ano man yung situation natin, kung ano man yung pinagdadaanan natin, focus lang tayo sa Panginoon. We must fix our eyes on Jesus so that we can increase the level of our faith. We must, di ba po? We must read the Word of God. We must meditate the Word of God. We must declare, we must share the Word of God. We must apply the Word of God so that we increase the level of our faith. And we must fix our eyes not on our circumstances, but on Jesus. Amen? So magkakaroon tayo ng hunger to share the Word of God. Hunger, di ba po? To pray, to more deeper in prayer sa Panginoon. Kaya madalas po hindi na po tayo napupunta sa pinakamalalim na prayer, ng intimate relationship sa Panginoon. Kasi nga, yun nga, na sobrang na-disappoint tayo, nasasaktan tayo, mas tinitingnan natin yung pagkakamali na nasa paligid natin. Dapat hindi po ganun. Ang tingnan po natin, lagi kong naaalala sa amin ni Pastor, if I made mistake, as your senior pastor, ano yung gagawin mo? Tulala kami lahat. Anong gagawin namin? Pagsasabi ba namin sa iba? Pero ang sabi ni Pastor, di ba po, huwag po daw natin, let us
Di ba po? Itikong natin ang ating bibig. Kung meron po tayo nakitang pagkakamali ng mga kapatid natin, ipag-pray po na lang natin. Amen. Huwag na po natin tingnan kung ano yung pagkakamali niya. Sabi nga ni Pastor, di ba po, ang tingnan mo kung ano pa yung magagawa niya for the kingdom of God. Di ba po, di ba po, huwag po natin tingnan kung ano yun. Di ba po, for example, sige na, nasaan ang ballpen? Sino may ballpen dyan? Kaya ng ballpen. For example, ito po ikaw. Wala na po ako atang time. Kunwari, for example, ako po ito, no? Ano po yung nakikita nyo? O, ito nasa gitna, di ba po? For example, ako po ito. So, halos lahat ng tao, ang nakikita po yung ito. Ibig sabihin, yung sin mo, yung kasalanan mo. Pero ang Panginoon na tinitingnan ko ano pa yung magagawa for the kingdom of God. Amen. Huwag po tayong mag-rely sa sinasabi ng tao. Mag-rely lang po tayo sa sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Amen. So we need the Word of God. We need to mapunta po tayo dun sa malalim na panalangin sa Panginoon. So kung tayo po medyo ramdam na natin, ako ramdam ko talaga, kulang na ako sa prayer, sobrang wala na din ako masyado hindi na ako nakakapagbasa ng Bible. So we must restore everything. Kapag nandun na tayo, kung nagsisimula tayo sa una, restore natin. Restore natin. And God, Holy Spirit will help us to restore everything. At ibabalik ng Panginoon kung ano yung pong nawala sa atin. Mas, di ba po, much better pa yung bibigay ng Panginoon sa atin. Kapag na-restore po natin yung relationship natin sa Panginoon. Amen? Huwag po tayong manghinayang sa mga nawala. Sa mga nawala sa buhay natin. Sa mga tinanggal ng Lord sa buhay natin. Ang tingnan po natin kung ano pa yung better na ibigay ng Panginoon sa buhay natin. Para maka-move forward tayo sa buhay natin. Amen? Amen. So we need the vision from the Holy Spirit, and then we need the right vision from the Holy Spirit, and then the vision requires action. Diba po, having a vision means having a clear image of God want us to do. Amen? So hindi pa po natin talagang totoo na uunawaan o nakikita kung ano yung plano ng Panginoon. As the Holy Spirit, pumasok po tayo sa malalim na relasyon sa ating Panginoon. Malalim na panalangin sa ating Panginoon. God is looking our heart. God is longing our heart. Diba po, tinitignan ng Panginoon yung puso natin. Amen? So when I look big, think big. Ayan. So what we see is very important. So look widely. That is vision. So kung may binigay sa iyo ang vision ng Panginoon, napaka-importante yung pagtingin natin, yung pag-imagine natin. Di ba kung ano po yung pag-i-imagine natin sa binibigay na vision sa atin ng Panginoon. Imagination is like our faith. Kung paano natin pinaniniwalaan yung binibigay sa ating vision ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen! 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 Glory to God. Amen? So tayo po ay manalangin.